Hi everyone! Hello mga sis Kasari! Good morning, good afternoon, good evening na naman to all of you. And it's me again, Ate Gina's Vlog, Meat Shop plus Sari Store in one. Alam nyo guys, ngayong araw ng Holy Wednesday, ang ating karning baboy ay nadoble ang order natin. Kasi kanina tumawag ako sa SNR mga 8 AM. Sabi ng sa wholesale ay wala daw silang stocks. So, ako ay naninigurado, tumawag ako sa Chubbs dahil meron din tayong isang supplier, si Chubbs. And then guys, ayoko sanang mag-order sa kanila dahil medyo mahal si Chubbs, no? Ang laki ng difference, 285 ang wholesale price nila sa kanilang pork carcass sa karning baboy. And then, sa SNR ay 268 lang. So, ang laki ng difference. 17 pesos per kilo. So, wala akong magawa. Nag-order ako ng isang pork carcass sa Chubbs. Yun pala, meron palang stocks na darating ngayong araw na ito sa SNR. Hindi lang na-i-update nasa wholesale department. And then, tinawagan niya ako, meron pala. And then, naka-order na tayo sa Chubbs. At ayokong magtampo sa atin yung isang supplier natin. Kasi si Chubbs ay andyan palagi yan siya. And then, makakuha pa tayo ng terms. Sa SNR ay cash to cash talaga, no? Maliban lang kung i-swipe natin sa credit card. So, ngayon, ang nangyayari, nag-order ako sa SNR ng 1/2 lang kasi naka-order na tayo sa Chubbs ng isang buong baboy. And then, pagdating ko doon, kausap ko yung supervisor ng SNR, bibigyan niya ako kahit ilan baboy ang gusto ko. So, sabi ko, isang buong baboy lang kasi meron na akong na-order sa Chubbs. And then, binigyan nila ako ng isang pork carcass, yun nga, 83 kilos. At ang laki ng mabayaran natin sa 23 kilos, 268 pa rin ang presyo sa kanila. So, tinawagan ko sa Chubbs, sabi ko, hindi ko kinansel guys ha, baka magtampo sila sa akin. Kinuha ko na lang yung 1/2 carcass na lang para hindi sila magagalit sa akin na nag-o-order and then ika-cancel. So, yun ang nangyari. Ang ating karning baboy ngayon ay isang buong baboy at meron pang 1/2 carcass. So, bali 1.5 ang ating pork carcass ngayon. And then, alam nyo guys, hindi naman masyadong malakas ngayon kasi Semana Santa na. So, yun ay stocks ko na lang sa Sabado kasi Friday close kami. Ngayon, open pa kami hanggang tomorrow. Thursday, Holy Thursday, open pa kami. Sa Friday, close ako. And then, Sabado Gloria, yan. And Easter Sunday, malakas ang karning baboy. So, ito na ang ating stocks. And then, pag may kulang ay mag-order na lang ako sa, mag-order ulit tayo sa SNR. So, yun guys, ang kaganapan ko dito sa aking Sari Store and Meat Shop. Minsan talaga guys, no, hindi lang, ngayon lang ito nangyari. Kasi yung isang supplier ko, hindi mag-confirm, sabi walang stocks, and then meron pala. So, yun, madoble ang order natin. So, wala tayong magawa, no? Mabuti na lang at meron tayong 3 freezer dito para pag may mga pangyayaring ganyan ay ma-stock natin sa ating freezer. Okay guys, yun lang ang aking isi-share and thank you so much for watching again my YouTube channel. At 2 days na tayong walang upload kasi napakadaming trabaho natin. Okay, thank you so much once again and see you in my next vlog na. Bye-bye! So guys, ito yung dineliver ni Chubbs na mga karning baboy. Ito ay 53 kilos. Ang laki ng 1/2 carcass ni Chubbs, mga kasari. Yan, 3 cellophane. Itong nasa cellophane na white. And then ito yung galing sa SNR kanina, isang buong baboy yan siya at meron pa tayong isang box dito. So tamang-tama ito guys hanggang sa Easter Sunday. So i-debone muna namin ito bago ipasok sa aming mga freezer para hindi kami mahihirapang mag-chop pag mag-display na kami. So ang laki ng ating pork carcass ngayon, umaabot ng 135 kilos lahat. Ito guys, itong dalawa. Hi sir! Hi. Sir, nga nang ulit tag-gis? Wala tag-gis nga is ice drop. Day, nabata sa itong bayad day. Eto guys, mamaya na natin ito bibilangin. Magbayad muna tayo ng 5,800.
So guys, ito ang ating order sa Selecta Ice Cream. Bali, 18 cases lahat ito. Meron pa doon guys, no? Wala silang cookies and cream na ice drop. At yun pa naman ang malakas dito, yung tag 10 pesos lang. And then meron silang queso-real. Nag-order tayo ng 2 case, pero tag 15 pesos na. Ito, bago daw ito, queso-real. Maraming naghanap sa akin ito. Bali, flat na siya and then medyo mataas na siya. Hindi kagaya nung dating packaging niya na pang ice drop talaga, no? Parang round na medyo mahaba ng konti dito. And then guys, ako'y tuwang-tuwa kasi si Sir ay may Yakult. Eto guys, 500 per case. So, ito na lang ang stocks niya. So, kinuha ko na lahat dahil always out of stock itong Yakult. Yan guys, oh. Ang Yakult na always out of stock sa supermarket. And then pag meron sa NCCC may limit pa. So dito nagkuha tayo ng 3 case. So I am so happy dahil malakas ang ice cream ngayon dahil sa init, napakainit na panahon. At kami ay simula nang magdi-display. Alas 3 na ng hapon, so magdi-display na tayo sa ating karning baboy dahil marami tayong stocks ngayong araw ng Wednesday. $15 pesos, ha? 15? 15 lang eh. Isa ipon. So, bising-bising. Palitan na Ella Cruz. So guys, ito yung ating ice cream na i-arrange ko na. Yan guys, so ang gandang tingnan pag punong-puno. Yan guys, so ang in-order ko ay ito lang mga sticks. Ito first time kong nagbenta nitong paddle pop na dragon pop. Paddle pop nga yan. Ito, 15 pesos ang benta ko. Ito guys, and then meron din tayong boom boom na yung dati kasi ang na-order ko ay pinipig. Ngayon ay cookies and cream. 16 pesos din ang benta ko nito. Bali 20% lang tayo sa mga sticks and sa mga cornetto. Ito guys, marami tayong cornetto. Lahat ito ay 18 cases and hindi ako nag-order ng mga half gallon kasi guys, parang nakastock lang dyan. Ang saleable talaga sa ice cream ay itong mga maliliit dahil affordable lang siya. And then yung tag 10 pesos na ganito, walang stocks. Si Happy Store, ito guys, itong cream day na sticks, ice drop, wala silang stocks. So baka next week ay meron na. So mag-order tayo ng ganyan. Kasi malakas din yan guys sa bahay. Nagdala din ako ng ice cream doon sa bahay namin. So dito, ang ating cornetto ay 20 pesos lang ang benta ko. Ang ating puhunan ay 16 pesos lang. Kasi sa ibang tindahan, sa 7-Eleven ay ano guys, 30 pesos ang benta nila. So sa akin dito, since naka 20% na tayo, so 20 pesos lang ang benta ko. So meron tayong chocolate, hazelnut, 4 na flavor ito. Merong cookies and cream and vanilla. Tapos, meron tayong orange slice. Itong orange slice ay first time kong nag-purchase ng orange slice. Ang ating puhunan dito ay 8 pesos. So, 10 pesos lang. Okay na yan siya. Meron tayong 20%. And ito, malakas din itong watermelon. Hindi talaga ito mawawala dito pag ako'y mag-order sa Happy Store. And ito guys, bagong-bago nila. Medyo pinahaba lang nila yung cream day na ice drop. So, pinahaba nila and then medyo nagmahal siya. 15 pesos ang bentahan ko nito. Parang 13 pesos yata ang ating puhunan. Okay, so punong-puno ang ating freezer ng ice cream. At ang gandang tingnan pag puno siya. Okay. Very
fresh ang ating pork pierna, and ito yung ating, as usual, yung ating pork belly na very fresh. Yan guys, at yung ating mga hotdog. And yung ating ribs and pata. Hi, thank you. Pila? 100 lang. Okay, meron tayong pork chop and pork buto-buto. And yung ating dressed chicken na quarter leg, and meron din tayong gizzard and chicken liver. Bili lang, ma'am. Hello guys, ako ay nandito sa bahay at itong order ko na mga Zonrox, last week pa ito no, sa aking friend, at kahapon lang dineliver. So pinadiretso ko na lang siya dito sa bahay namin. And then ito yung order natin guys, at napakamura lang ang presyo niya. Itong ating 250 ml na Zonrox. Assorted flavor na yan guys, no? 13 pesos lang ang presyo niya. So ito, bumili ako sa kanya ng 2 dosena, and then itong Zonrox na 450 ml na violet ay 25 pesos lang. Ang laki talaga guys ng aking nasisave sa mga presyo ng Zonrox niya. At ito pa, meron pa akong 1 dosenang 1 liter. Ang ating puhunan ay 30 pesos lang guys, yan. At meron pa sana akong order na half gallon para pang panggamit namin sa dito sa bahay, sa CR, pang cleaning sa CR, pero out of stock. So ito lang guys ang na-deliver niya, at napakamura ng presyo niya ng aking friend. Ito, at ang kalahati nito ay dadalhin ko sa meat shop kasi magdi-display din tayo doon sa aking sari-sari store. And then guys, meron pang ito, Filipino style na 250 grams na tomato sauce. At ito ay, tiningnan ko ang kanyang expiration, ay matagal pa. Next year pa, March 2025. And alam nyo guys, ang presyo nito ay kailang niya sa akin ng 17 pesos, no? Pag sa supermarket ito ay nasa 20 plus na. And then ang benta ko ay 28 dahil 250 grams ito. Hi guys, good morning, good morning. Kami ay papauwi na kami guys. Galing kami ng palengke, at yan, marami tayong napamiling Coke na swakto. Kami ay nandito sa galing kami dito sa Lots for Less, at wala na tayong Kuhako rice. So meron tayong Kuhako rice dyan, 4 na sako lang, and meron din akong 1 sakong uling na bagol. Kasi malakas yan sa bahay at sa meat shop yung ating uling. Kasi guys, pag bumili si customer ng pork belly, and then iihawin man ang Tagalog sa mag-ihaw sila, iihawin. Magsugba sila ba sa Bisaya pa guys, magsugba sila baboy, mamalit sila sa mga uling. So digid ko magpawala og uling unya na ami chorizo, skinless na pork chorizo, o skinless na chicken chorizo. Mahalin man po dito ang chicken. Tapos magkuhan pa mi karon, magpick up pa mi manok, and si Sir Butch ingon siya mag-deliver og chicken liver. Nag-order ko og 40 kilos pero wala pa. And yung ating order na cobra. Okay, at kami ay malapit na sa meat shop. And kita-kits guys sa meat shop. So guys, ito ang aking mga Virginia and Pure Foods hotdog. Ito ay ina-arrange namin dahil nag-prepare kami sa delivery na 40 kilos sana na chicken liver sa Magnolia. Pero si Sir Butch ay hindi dumating at walang chicken liver na na-deliver.
nilagay yung order ko na Virginia hotdog guys. Yan. Kasi mas madali siyang ma-frozen dito sa freezer ng Selecta. Yan guys, nilagyan ko na lang kasi hindi pa dumating yung order natin ng mga cornetto and yung mga sticks na ice cream. Meron akong order pero hindi pa dumating and sayang naman yung freezer, walang laman. Kaunti na lang ang laman niya. So dito ko muna nilalagay para medyo makahinga yung isang malaking freezer natin dahil always yun na always overload yung isang freezer ko na malaki doon sa isang freezer ko. So dito ko muna nilalagay and then pagdating sa delivery natin ay kukunin namin ito at ililipat naman doon sa malaking freezer kasi bawal talaga ito guys. Pero sayang naman dahil nasa harapan ng ating tindahan and then pangit siyang tingnan pag hindi puno kasi kaunti na lang yung ating ice cream. And then dito yung ating mga gardenia and ang ating pansit canton and bihon. Diyan po nilagay sa isang wrap natin na may gulong. So ito guys ang itsura ng aking sari-sari store. Maliit na sari-sari store and maliit lang na meat shop. Yan guys. Okay. Kami ay mag-close na dyan at meron pang umahabol na bumili. At ako ay natutuwa kasi points yung binayad niya. So ito guys ang aming kaganapan pag mag-close na kami. Maraming ililigpit at ito ay tinatakpan ko talaga para hindi makapasok yung mga maliliit na daga at sa awa ng Diyos ay wala naman sa ngayon. And then pag meron ako makikita ay maglalagay kaagad ako ng pandikit yung baygon. And dito yung ating mga mineral water. Yan at yung ating mga overstock na crispy fry. Diyan ko talaga nila dinidisplay guys, no? Tinatamtax natin para yan ay overstock na at ayaw kong hindi siya makikita para pag wala na sa harap, wala nang display ay makikita ako kaagad at pag inventory natin pag kaunti na lang ay makikita ako kaagad na kaunti na lang pala, hindi yung nakatago lang siya sa cartoon at hindi ko makikita and then madoble yung order natin. So yan yung ginagawa ko sa aking mga overstock. Gusto ko makikita lahat at scattered ko dyan sa aking mga shelves para naman attractive siyang tingnan at kahit kaunti lang ang stocks natin sa sari-sari store ay mukhang punong-puno. So dito naman ang aking mga repack na palm oil, tig 20 pesos yan siya. And then dito yung 1/2 and 1 kilo na palm oil natin. Okay, at kami ay mag-close na, gabi na. Mag-close na kami, maya-maya lang. Thank you so much mga sis Kasari. Thank you so much guys for watching again my YouTube channel. And hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tayo tapos. Meron pa tayong dito sa picture sa food. So yan guys, ay magliligpit na talaga si Icy. At ito yung natitira nating mga farming baboy. Hotdog na ibabalik na naman namin sa freezer. So ganyan guys ang trabaho namin pag open and pag close sa tindahan. Trabahuso talaga ang meat shop business, no? Hindi kagaya sa groceries na once na siya, andyan na sa shelves natin ay okay na, i-arrange lang natin, pagpag na lang sa